sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Isang maulang hapon Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Carpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes at 13 ng buwan ng Oktubre. At ngayon sa detalye na headlines ng ating mga balita. Cebu muling nilindol sa lakas na magnitude 5.8. Natukoy na aftershock na magnitude 6.9 noong September 30 ayon sa PHIVOLCS. At Manila Broadcasting Company nagsagawa ngayon ng earthquake drill. Serye ng mga lindol sa bansa tiniyak ng PHIVOLCS na walang epekto sa West Valley Fault. Aftershocks matapos sa magnitude na 6.9 sa Cebu at magnitude 7.4 sa Davao, umala sa mahigit 13,000. Bulkang Taal muling nag-alburuto, nagkaroon ng minor phreatic eruption ayon sa PHIVOLCS. Bad news mga misis, Manila Electric Company magtataas ng silang kuryente ngayong buwan ng Oktubre. Presyo ng petrolyo may dagdag bawas bukas, 30 sentimos na pagtaas sa gasolina habang wala namang paggalaw sa diesel. Mas maraming Pinoy pabor naman na managot si dating Pangulong Digong Duterte sa kanyang anti-drug war crimes ayon sa survey ng SWS. Marikina Congressman Marcy Teodoro Rumesbak kinasuhan ang 2 lady cops na nag-akusa sa kanya ng rape. Department of Health pinawi ang pangamba ng pagdami ng flu-like symptoms. Normal daw sa panahon ngayong tag-ulan. Ganon. Libreng libing sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino, isa ng batas. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Muling nabulabog ang probinsya ng Cebu dahil sa may kalakasang lindol na naman. Ayon sa PHIVOLCS, naitala ang magnitude na 5.8 na lindol sa Bogo City na aftershock lang umano sa 6.9 magnitude na lindol noong September 30. Naramdaman ang intensity 5 sa Bogo City, Daan, Bantayan, Medellin, San Remigio, Tabogon at Tabelan sa Cebu. At naramdaman din aftershock sa Villaba sa Leyte at Escalante City sa Negros Oriental. Habang naramdaman din ang intensity 1 hanggang intensity 4 sa mga sumusunod na lugar tulad ng Cebu, Leyte, Negros Occidental, Negros Oriental at maging sa probinsya ng Albay. Nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ng mahigit 13,000 aftershock sa lindol na tumama sa Cebu at Davao Oriental. Umabot sa 11,835 aftershocks ang nai-record kasunod ng magnitude 6.9 na lindol sa Bogo City, Cebu kung saan 2,000
68 ang plotted habang 46 ang naramdaman. Samantala 1,172 naman ang recorded aftershocks matapos ang serye ng mga lindol sa Davao Oriental hanggang alas 8 ng umaga. Mula sa kabuuang bilang 547 ang naiplot ng PHIVOLCS habang 14 naman ang naramdaman. Samantala, tiniyak naman ng PHIVOLCS na hindi magpapagalaw sa West Valley Fault ang sunusunod na malalakas na lindol na yumanig sa iba't ibang bahagi ng bansa nitong mga nakalipas na araw. Ayon kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, magkakaibang fault system ang pinagmumulan ng mga naturang lindol at malayo ang ito sa lokasyon ng West Valley Fault na pinangangambahang pagmumula ng tinatawag na The Big One dito sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya. Paliwanag ni Bacolcol, may kanya-kanyang earthquake generators o pinagmumulan ng pagyanig ang bawat rehiyon, kaya't walang direktang koneksyon naman ito sa West Valley Fault. Bumabaybay ang fault line ng West Valley Fault sa lalawigan ng Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna at Metro Manila. Matatanda ang batay sa pag-aaral ng Japan International Cooperative Agency o JICA, ang tinatawag na The Big One o posibleng magnitude na 7.2 na lindol ay maaring kumitil ng mahigit 33,000 na buhay at magdudulot ng matinding pinsala dito sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Samantala, muling nag-alboruto ang Bulkang Taal sa lalawigan ng Batangas. Ayon sa PHIVOLCS, nagkaroon ito ng minor phreatic eruption bandang alas 11:42 kaninang umaga. Nagbuga ito ng usok na umabot ng hanggang sa 700 metro mula sa main crater nito. Sa kabila ng panibagong aktibidad, nananatili sa alert level 1 ang bulkan. Bago ang naturang volcanic activity sa Taal, nakitaan din ng tumataas na seismic activity ang Bulkang Bulusan sa Sorsogon, habang nagkaroon din ng ash emission ng Bulkang Canlaon sa Negros kahapon. Samantala, abiso o babala sa ating mga motorista. Magpapatupad ng dagdag bawas. Akala ko rollback lang, ba't may dagdag pa? Magpapatupad na naman ng dagdag bawas ang mga kumpanya na langis bukas sa October 14. Batay sa magkakahiwalay na abiso ng mga oil companies, tataas ng 30 centavos ang kada litro ng gasolina at wala namang paggalaw sa presyo ng diesel. Bakit dapat rollback? Pero good news naman dahil may katiting na 20 centavos na rollback naman kada litro na ng kerosene. Yung walang masyadong gumagamit, yun lang ang mababa, 20 centavos. At epektibo naman ang oil price adjustment sa karamihan ng mga oil companies bukas alas 6 ng umaga. Isa pang bad news dahil tataas ang singil sa kuryente ng Manila Electric Company o Meralco ngayong buwan ng Oktubre. Ayon sa Meralco, tataas ng 23 centavos per kilowatt hour ang singil ng Meralco o katumbas ng 47 pisong dagdag na sa kumukonsumo ng 200 kilowatts kada oras bawat buwan, habang 70 pesos naman ang dagdag sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatts per hour o 73 piso sa kumukonsumo ng 400 kilowatts per hour at sa 117 pesos naman sa kumukonsumo ng 500 kilowatts per hour. Una nang sinabi ni Meralco spokesperson Josel Darriaga ang posibleng taas singil na dulot umano ng pahinga ng piso o paghina ng piso kontra dolyar na nagpataas sa generation charge. Hinimok naman ni Senator Kiko Pangilinan ang pamahalaan o ang Pangulong Marcos na maglabas ng executive order na nagtatakda ng floor price para sa palay. Ayon kay Senator Pangilinan, ito lamang ang paraan para matiyak na matatanggap
ng patas na kabayaran ang mga magsasaka na sa pinaghirapang ani, alinsunod sa tinakdang Sagip Saka Act. Sabi ni Pangilinan na kulang ang anumang ayuda para mapunan ang kalugihan ng mga magsasaka. Mula sa 8 piso hanggang 10 piso ang bentahan ng kada kilo ng palay na may production cost na 14 hanggang 15 pesos. Lugi na nga. Sa pagdinig sa Kamara, ipinahayag ng mga magsasakang si Danilo Bolos ng Nueva Ecija na kailangan na mga magsasaka ay mas mataas na presyo ng palay at hindi ang ayudang iniaalok ng pamahalaan. Nakikitang dela naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sa bagsak presyo ng palay ay ang maluwag na importasyon sa bigas at epekto na rin ng Rice Tarification Law o RTL. Kaya hinini nila na i-amenda o kaya pawalang bisa na ang nasabing batas. Sa iba pang balita, demolition attempt umano laban kay Leyte 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez ang lumalabas na ulat na nagdadawit sa kanya sa farm-to-market road controversies. Kinuwestiyon ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno ang timing nito at sinabing may motibo na ipahiya si Romualdez na haharap bukas sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Anya ang kinikwestiyong mga proyekto sa Leyte ay dumaan sa pagbusisi umano ng Department of Agriculture at Department of Public Works and Highways. Narito ang bahagi ng pahayag ni Puno. No, so ang lungkot naman na na-timing pa yan. The day before the former speaker is supposed to face the Independent Commission, lalabas something like that. No? But again, it's good because we know that it was something that was intended, I guess, no, to put the former speaker in a bad light. Sana people go into the facts of that case, and I think they, I have seen some of the replies of the people involved, and sa nakikita ko, mukhang wala namang problema sa projects na yon. And everybody is free, of course, to go there and investigate. Hindi naman inaalis ni Puno ang pagkwestiyon kay Romualdez, ngunit mas makabubuti umano kung titingnan ng proyekto para mapatunayan kung totoo ang alegasyon. Nakatakdang humarap sa ICI bukas si Romualdez ganap na alas 10 ng umaga dahil sa umunay pagkakasangkot sa flood control scandal. Samantala, nanumpa na si dating PNP Chief General Rodolfo Asurin Jr. bilang bagong Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure, ICI, kapalit ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Sa kanyang talumpati, nanawagan si General Asurin sa mga Pilipino na huwag mag-away-away, kundi magkaisa pero hindi sa pamagitan ng mga protesta o kaya ay mga rally. Bagamat valid umano ang panawagan ng iba't ibang sektor, sinabi niyang hindi makakamit ang pagbabago sa pamagitan ng pagkawatak-watak, gulo o kaya ay karahasan. Ayon pa kay General Asurin, nakita sa kasaysayan na maaring ibuwal ng mga revolusyon sa lansangan ang mga gobyerno, pero hindi laging nalulutas ang anumang problema. Binuo ang ICI upang wakasan ang negligence at betrayal sa mga Pilipinong nagdurusa sa palyadong public works, gaya ng mga tulay, kalsada at mga maanumalyang flood control projects. Samantala, tutol si Department of Justice Officer in Charge Frederick Vida na isa publiko ang mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon kay Vida, delikado ang pagla-livestream sa panayam sa mga testigo ng maanumalyang flood control projects dahil maaari itong mapanood ng iba pang sangkot. Binigyan din ni Vida na kailangang manatiling confidential ang buong investigasyon ng ICI. Hindi anya lahat ng maaaring sabihin ng isang testigo ay agad na maituturing na totoo, kaya kailangan pang sumailalim sa masusing pag-aaral ang bawat pahayag. Nanawagan ng pasensya at tiwala mula sa publiko si Vida habang nagpapatuloy ang investigasyon ng ICI.
Muli namang nanawagan ang Department of Justice sa publiko na magtiwala sa proseso ng batas sa gitna ng mga kinakaharap na isyu ngayon ng bansa. Ayon naman kay Justice OIC Undersecretary Frederick Vida, patuloy na ginagampanan ng ahensya ang tungkulin nito upang matiyak na maipapatupad ang rule of law. Sabi pa ni OIC Vida, maaaring asahan ng publiko sa mga susunod na araw ang resulta ng mga isinasagawang investigasyon kaugnay sa flood control scandal maging sa kaso ng missing sabongeros. Sa huli ay nanawagan si OIC Vida ng kooperasyon at suporta mula sa mga mamamayan upang mas mabilis ang hakbang ng Department of Justice tungo sa paghahanap ng katarungan. Hindi pa rin nagpaparamdam si dating Congressman Zaldico sa Independent Commission for Infrastructure kahit ipinasubpi na ito ng komisyon para sa pagdinig bukas 14 ng Oktubre. Ayon kay ICI Executive Director Brian Hosaka, dudulog sila sa Regional Trial Court para is-cite in contempt ang nagbitiw na kinatawan ng Ako Bicol Party List kung hindi siya dadalo. Una nang tumugon si dating House Speaker Martin Romualdez sa imbestasyon ng komisyon na dumalo sa hearing habang mas maagang makikipagpulong si Budget Secretary Amena Pangandaman sa ICI bukas alas 9 ng umaga. Narito si Hosaka. The only option we have would be to cite in contempt, but that's going to be a challenge knowing that we all know that he's not in the country right now. The process because as I mentioned before, there's no contempt powers by the ICI. So the process there is pupunta kami sa korte. Babalikan natin na lang pang detalye na ating mga balita. Oras birthday boy. Court of Appeals Associate Justice Walter Ong. Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Kuyang Larry Francisco, oras ganap ng alas 4:28. Kundi Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kesa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? Christmas morning and find my stockings filled with you. Merry Christmas, Ninang Thea. 73 araw na lang lakay. Wow, bilis ng panahon. 74 days. 73 lakay. 73 days. Kukubra na naman ng 13th month pay. At bago ang detalye ng ating mga balita, abay babati muna tayo na happy birthday kay Renz. Renz Diaz ng Toyota Alabang ba? Binabati ng kanyang dating girlfriend na si Mika Lee ng Toyota Alabang din, Sister Miss Thea. Sa Toyota Alabang ini bumabaha ang emperador. Ayan. At saka pansit kanton, nagpapakanton daw siya. Ayan. At meron pa kasamang cholesterol free na lechon ni Aling Lydia. Irene, happy birthday. Ayan, binabati ni ko yung General Diaz. At bossing CTL. At batiin na rin natin na happy birthday si, of course, Kuyang Justice Walter Ong ng Court of Appeals. Binabati ni Justice Max De Leon, Worshipful Master ng Hostisya Lads at mga brethren. Happy birthday pa kay Congresswoman Marisa Del Mar, kay Kuyang Emil De La Rosa, Kuyang John Del Texon ng TM Calo Masonic Lads,
Kuya Bong Remo, Doktora Rosette Cabrera, Attorney Ferdinand Lavin, Brother Kuyang Ruel Labrado at Attorney Ador Tolentino ng Rotary Club at from Pinili, Ilocos Norte. At happy birthday din kay Brad Frank Ugsad ng TLK, Tao Lambda Kappa Fraternity. At magandang hapon kay ating Arlene and Attorney Rochelle Punsalan at Dr. Rudy Punsalan. At balikan natin ang detalye ng ating mga balita. Pero standby Let Narciso, standby Raymond at Paas. Pero eto muna, meron tayong exciting na balita mga kuyang, mga ateng. Ngayong 50th anniversary ng Mega, may Mega Milyonaryo promo na may up to 50 million pesos worth of prizes. Kasama na dyan ang instant GCash vouchers at maging monthly winner ng brand new car, Toyota car mula sa Toyota Alabang, at 1 milyong piso. Simple lamang pong sumali, bumili lamang na specially marked Mega Sardines, Mega Mackerel at James Coffee Products. Kunin ang promo code sa loob ng lata o sachet, tapos isend po sa official Facebook page ng Mega Sardines. At paalala mga ka-DCRH, itago yung sachet o takip ng lata na may promo code dahil kailangan ito para maklaim ang major prize kung sakaling manalo. Tulad na lamang ni Daisy Sobrebega na nanalo ng Toyota Race at si Nur Aini Saharani Usni ng Zamboanga City nanalo ng 1 milyon. Sabi ni Mr. Marvin Chulim, congratulations. At para sa ating mga kababayan, sali na rin sa Mega Milyonaryo promo. Mahala nyo kayo na ang susunod na mananalo ng 1 milyon at 1 Toyota Race. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, karamihan sa mga Pinoy ay gustong panagutin si dating Pangulong Digong Duterte dahil sa mga namatay o napatay sa giyera kontra droga sa kanyang administrasyon. Batay sa survey ng Social Weather Stations SWS, 50% sa 1,500 adult Filipino ang sumang-ayon na dapat managot ang dating Pangulong Digong sa mapagpatay na nangyari sa ilalim ng war on drugs. Samantala, 32% naman ang hindi sang-ayon at 15% ang hindi tiyak at 4% naman ang nagsabing kulang sila sa kaalaman upang magbigay ng opinyon. Pinakamataas ang bilang na nagsabi na panagutin ang dating Pangulong Digong sa Visayas, 54%. Sinundan dito sa Metro Manila na 53% at sa natitirang bahagi ng Luzon ay 52%. Anong masabi mo, Mr. President, sir? The order is dead or alive. Ag na dong. Samantala, naghain ng reklamong perjury si Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro laban sa 2 babaeng pulis na dati niyang close in security at nag-akusa sa kanya ng panghahalay. Personal na nagtungo si Teodoro sa Office of the City Prosecutor sa Maynila para ihain ang reklamo. Ayon sa abogado ng kongresista ni si Attorney Alma Malonga mismo, ang 2 policewoman na edad 25 at 28 ang umaming wala silang matibay na ebidensya magpapatunay sa mga paratang. Dagdag pa ng kampo ng mambabatas, may mga saksi ring nagsabing hindi kailanman na solo ni Teodoro ang 2 nag-akusa. Matatandang una ng sinampahan ng rape at acts of lasciviousness ang kongresista ng mga naturang pulis, ngunit iginiit ni Teodoro na ito ay isang smear campaign na may halong motibong politikal. Samantala sa ating mga report sa pagtungo ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Davao Oriental na sinalantarin ng lindol, huwag haluan ng politika ayon sa Malacanang. Alamin natin ang report mula kay Aris number 14. Let Narciso, please come in. Miss Let.
Lakay Mistea, hindi nga daw dapat hinahaluan ng politika ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Davao Oriental kasunod ng malakas na lindol doon. Sa press briefing, binigyang diin ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi kailanman matatakot ang Pangulo na magtungo sa Davao o sa kahit saan mang rehiyon sa Pilipinas. Ayon kay Castro, mababait naman ang mga Davaoenyo at kababayan ang mga ito na kailangang tulungan sa panahon ng sakuna. Dagdag ng opisyal, tungkulin ng presidente na tugunan ang pangailangan ng mga Pilipino. Narito si Yusek Castro. Hindi po matatakot ang Pangulo na siya ay pumunta sa Davao dahil ang mga Davao ay kababayan natin at sila po ngayon ay nangangailangan ng tulong. So wag gawing pamumulitika ito para takutin ang presidente para pumunta ng Davao. Hindi po matatakot ang ating presidente pumunta sa anumang rehiyon ng bansa natin dahil siya po ang presidente at siya po ay tutulong sa lahat na nangangailangan ng mga kababayan natin. Samantala, dinipensa ng Malacanang ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas ng Department of Agriculture sa mga lugar na tinamaan ng mga kalamidad. Sabi ni Castro, ang bigas ay mula sa National Food Authority na may mandato lamang na magbenta ng murang bigas at hindi mamigay ng libre. Diit nito, may mga nakatalagang ahensya ng pamahalaan tulad ng DSWD, DPWH at DSUD na siyang responsable sa pamimigay ng mga ayuda sa mga nasalanta ng sakuna. Ito si Left Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Let. Samantala, Declaration of No Conflict of Interest ipasusumite sa lahat ng mga empleyado ng COA. Ida tayo mabalitang yan. RH28 Raymond Dagpaas. Raymond. Mr. Mayor, pinasusumiti na ng pamunuan ng Commission on Audit o COA ang lahat ng kanilang mga empleyado ng Declaration of No Conflict of Interest. Ito ay kasunod ng kontrobersiya ng likha ng reklamong conflict of interest laban kay Commissioner Mario Lipana sa isyu ng mga flood control project. Ayon kay COA Commissioner o COA Chairman Gamaliel Cordova, requirement na para sa lahat ng mga empleyado na magsumiti ng kanilang Declaration of No Conflict of Interest. Ito ay para din para matiyak na sila ay walang koneksyon sa anumang mga kumpanya na lalong-lalo na sila ay mga auditors ng gobyerno. Hiwalay ito sa sinusumiti nila na kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sabi ni Cordova, ang kanilang declaration ay mas detalyado kaysa SALN dahil nakalagay doon ang mga kumpanya kung saan sila may interest. Dito malalaman kung meron silang conflict of interest bilang mga auditors ng gobyerno. Matatandaan na kinwestiyon si Commissioner Lipana dahil sa pagkuha ng mga flood control project para sa construction company na Olympus Mining and Builders Group Philippines Corporation na ang presidente ang kanyang may bahay na si Mrs. Marilo Lipana. Narito si COA Chairman Gamaliel Cordova sa budget deliberation sa Senado. Yes, one of our commissioners po ay nagkaroon po ng parang conflict of interest. Ang isa pong aming reform na gagawin is all our employees will be asked to issue a declaration of conflict of interest, kung ano pong kanilang economic interest at kung ito po ay may conflict sa kanilang trabaho bilang auditor. Ang bahagi ng pahayag ni COA Chairman Gamaliel Cordova. Ito si RH28 Raymond Dagpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Brad. Raymond Dagpaas mula sa Senado. Sandali lamang manang Milky at para po sa mga nakikinig ng mga taga Land Bank of the Philippines, abay ipinapaalam po sa mga taga Land Bank na ngayon po ay birthday ni Madam Executive Vice President Thel Burgos ng Land Bank National Development Lending Sector. Ba? Miss Thel Burgos, happy birthday. Ba, binabati ni ating Melissa Abundo ng Land Bank din. At very worshipful Emer Rex Abundo ng Region 3 Nueva Ecija West. At siyempre buwabati rin si Madam President CEO ng Land Bank,
si Ma'am Lynette Rosana Ortiz. Happy birthday, Ma'am Thel Burgos ng Land Bank. Alaba tayo dyan. At happy birthday din kay Joanna Luna ng DCME. Ayan. Abay, sabi ng kanyang nagmamahal, Victor De Leon Lima, ayan, ipamilita mo lakay sa buong Pilipinas. Loves ko yan. Super. Talaga naman, ano, ha? Yan ang PDA, ha? Ayan. Ayan, public display of affection. Oy, Kuya nga Justice Walter Ong, binabati ka rin ni Kuya nga Justice Henner Gito. Saan ka daw magpapainom, magpapakanton, magpapa-emperador? Ayan. Tagal. Justice Gito, good afternoon po. At ngayon sa report ni Milky Regunan, 2026 GAB. Atong GAB, Miss Wina Binauhan. General Appropriations Bill, lakay. General Appropriations Bill, ayan. Pasado na sa third and final reading ng Kamara de Representantes. Gulat ako, kala ko Games and Amusement Board. Oo. Ang dami kasing GAB, lakay, di ba? Alam ko kasi GAA, ayan. Ngayon ano ulit? Bill na siya, lakay dulo. Bill na siya, ayan. Aris number 12, Milky Regunan. Abay, magkano ba ang bill natin? Ay, ang budget natin? Aris number 12, Milky Regunan, please come in. Milky. Lakay Atea, pinagtibay na sa third and final reading ang House Bill 4058 o ang 2026 General Appropriations Bill na nagkakalaga ng 6.793 trillion pesos. Ito ay sa pamagitan ng botong 287 ang pabor, 12 ang tutol at 2 naman ang abstain. Inabot ng halos 2 buwan ang pagtalakay ng Kamara sa 2026 proposed national budget mula nang isinumite ng Department of Budget and Management noong August 13 ang National Expenditure Program. Lahat ng mga deliberasyon ay binuksan sa publiko sa pamagitan ng pag-livestream at pag-imbita sa mga civil society groups at people's organization bilang bahagi ng mas transparent na budget process. Inalis ang small committee at pinalitan ng Budget Amendments Review Subcommittee at naging bukas din ang ginawang pagtalakay sa mga individual at agency amendments. Ilan sa mga inalis ay ang 255 billion pesos na halaga na pondong inilaan sa flood control project. 202 billion pesos dito ay napunta sa priority sectors gaya ng education, health at agriculture. Tinanggap din ang amyenda na bawasan ng 156 million pesos o katumbas ng 17.5% ang 2026 budget ng Office of the Vice President. Ibig sabihin mula sa orihinal na 889.24 million pesos, ang proposed budget ng OVP, babawasan ito at ipapantay sa kasalukuyang 2025 budget na 733.2 million pesos. Narito si House Committee on Appropriations Chairperson Micaela Swansing. Para maipasa ang budget na ito. Pero ginawa po ng inyong Kongreso ang lahat para siguraduhin na ang budget para sa taong 2026 ay transparent, malinis, at higit sa lahat may sapat na safeguards para siguraduhin hindi ito maaaring abusuhin. Sa ating mga kababayan, tinanggal na po ng inyong Kongreso ang tabing sa usaping budget. Pinagsumikapan po namin na talagang ipakita kung saan napupunta ang bawat piso ng buwis na mula sa dugo at pawis ng bawat Pilipino. Ang naging pahayag ni Congresswoman Micaela Swansing, Chairperson ng House Committee on Appropriations. Ako si Neil Greguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Regunan. Samantala, Philippine National Police nakaalerto sa backdoor sa harap ng lookout order kontra flood control personalities. I-detalye mo balitang yan, RH52, Enyel Parrosa, Enyel. Lakay at Nistea, kasama sa mga binabantayan ng Philippine National Police sa backdoor route sa katimugang bahagi ng bansa
ay ang mga personalidad dadawit sa flood control scandal. Yan ang sinabi sa Camp Crame ni PNP Maritime Group Deputy Director for Operations, Police Colonel Pedro Martires, nang tanungin patungkol sa nakataas na Immigration Lookout Bulletin. Sakop kasi ng ILBO ng Department of Justice ang 33 pangalang hiniling na Independent Commission for Infrastructure o ICI para manmanan. Kasama rito ang ilang personality gaya ni na late Representative Martin Romualdez, Senator Chis Escudero, Jingo Estrada, Joel Villanueva, naging mga dating senador na sina Bong Revilla at Tarsi Binay. Pero maugunitang kahit may lookout order, hindi nito maaring pigilan ng mga nabanggit na makalabas ng bansa. Sabi ni Martires, kapag may kaso, saka lamang nila maaring maharang ang mga may ispatang individual. Pakinggan natin ang opisyal. Opo, kasama rin po sa binabantayan, sinasali natin dun sa order natin sa baba para sa ganun kung merong mga na-filean na ng mga kaso ng mga personality ay agad-agad i-hold para sa ganun may holdings tayo at hindi sila makalabas ang ating bansa. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang Maritime Group ng PNP sa mga lokal na pamahalaan gaya sa Bonggao, Tawi-Tawi upang mabantayan nga maging ang mga dayuhang nagpapanggap na turista para magamit ang ruta patungong Malaysia. Ito sa Edniel Parroso, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Kaya lang kung lookout bulletin, di na pwedeng arestuhin. Sasabihin lang, ingat. Nandito na po. Ingat, bon voyage. Saan napunta nyo? Nakita namin. Samantala, report mula kay Boy Gonzales, Yorme Isko Moreno. Inilunsad ang Manila Vital Care Kits para sa mahigit 100,000 residente ng Maynila. Sana all, Yorme. Ayan. Parang sa Pasig, meron din si Mayor Vico, di ba? Oo, yun nga yung nag-trending lakay. Tapos biglang naglabasan, meron din palang sa ibang mga syudad. Ayan. Pwede ba gayahin nyo lahat? Ayan. Sana lahat meron tayo lakay. Lahat ng mga LGUs. Alamin natin report mula kay Aris number 29. Boy Gonzales, please come in. Boy G. Lakay Deo Teya, inilunsad ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso ang Manila Vital Care Kit para sa mahigit sa 100,000 residente ng lungsod upang palakasin ang kahandaan sa sakuna at emergency. Ayon kay Dumagoso, layunin ng programa na matiyak na handa ang bawat pamilya, paaralan, tanggapan sa oras ng kalamidad. Ang bawat kit ay naglalaman ng mga gamit tulad ng blood pressure monitor, glucose monitor, oximeter, digital thermometer, pill organizer, antiseptic wipes, at Silbex o walnut gel na nagbibigay proteksyon laban sa infeksyon sa loob ng hanggang 3 araw. Mga ngasiwa sa distribusyon ang Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office at ang City Health Department, katuwang ang mga barangay. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales, at ikaw na, Miss Teya. Ayan. Pero bago yan, ha? Abay, inatasan ni bagong LTO Chief, Assistant Secretary Marcos Lacanilaw. Nasa iba item? Ayan. Awan Lakay. Ayan. Yan nagawa ni Wina Binauhan. Ayan. Ito ay may kaugnayan sa isang undersecretary na gumamit ng lumabag sa batas sa trapiko, ayan, na sakay ng kanyang SUV na Lexus. Ayan, ayon kay Assistant Secretary Lacanilaw, bagamat ito ay kanyang bossing dahil undersecretary ito ng DOTR, abay siya ay ipapatawag at bibigyan ng show cause order kasama rin ang kanyang driver dahil nga sa paglabag sa batas. Samantala, Lakay, nakarecover ang AFP Western Naval Command ng 36 bricks ng hinihinalang cocaine habang nagsasagawa ng maritime patrol sa West Philippine Sea. Sa report ng Philippine Navy, 2 palutang-lutang na sako ang unang naispatan ng BRP Ladislao Diwa na may layong 1.2 nautical miles mula sa Puerto Princesa City, Palawan. Kaagad, itinurn over ng militar sa PDEA ang nakuhang sakong naglalaman pala
ng 214.4 million pesos na halaga ng cocaine. Nito lang ding nakaraang linggo nakarecover naman ang Coast Guard ng 56 million pesos na halaga ng floating cocaine sa parehong dagat na unang nakita ng mga mangingisda. Kaya naman nakipag-ugnayan na rin sa PIDEA ang Philippine National Police na ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates ay para hindi lamang matukoy kung saan ito nagmula kundi maging ang target na destinasyon ng mga floating cocaine. Ipinag-utos na rin ni Nartates ang pinaigting na Coastal Patrol sa mga maritime territory ng bansa kasunod ng insidente. Standby James Galange. Normal daw sa panahon ngayon ang pagtaas ng kaso ng mga mga influenza-like illness gaya ng flu o kaya ay trangkaso na madaling nakakahawa. Ito ang naging pahayag ni infectious disease expert Dr. Ronjin Sulante sa panayam ng DZRH kasunod ng pagsuspinde ng DepEd sa face-to-face klase sa Metro Manila hanggang bukas. Ayon kay Dr. Sulante, dapat daw ay mag-ingat dahil nakahawa ang nasabing sakit at paalala na ugaliing maghugas ng kamay at magtakip ng bibig kung kayo po ay umuubo. Narito si Dr. Sulante. Manatili sa bahay pag may mga sintomas, no, magpahinga kasi hindi natin baliwalain itong mga influenza-like illness. Pwedeng maging komplikasyon to at pwede kang makahawa. And then proper hydration, proper food, no, palakasin ang katawan at yung respiratory etiquette pag inuubo, takpan yung bibig or ilong. At the same time, kung kailangang lumabas, magsuot ng face mask. Kala ko takpan ng tenga pag Dr. Sulante, at sa ating sports, Miss Thea. Batang Pinoy 2025. Global muna, global news. US itinaas sa 100% ang ipinataw na taripa sa China. Laki nun, laki parang bawal na ang made in China sa Amerika. Parang ganun ang gustong palabasan, ano? Idetalye mo balitang yan, James Galange. Lakay, Ms. Thea, itinaas pa nga ni US President Donald Trump sa 100% ang taripang ipapataw dito sa China sa Nobyembre. Ito'y matapos palawigin ng China ang kontrol nito sa pag-export ng mga mineral na siyang nangingibabaw sa merkado habang gayon din sa larangan ng teknolohiya. Ayon kay Trump, bukas pa rin naman ito ang mapagnegosasyon kay Chinese President Xi Jinping, ngunit asahang hindi pa ito mangyayari sa mga susunod na linggo. At una nang pinawi ni Trump ang mga haka-haka may political trade war na nagbabadya muli sa pagitan ng dalawang bansa. Samantala, sinabi naman ng China na asahan ng Amerika ang kanilang countermeasures at anila ito raw ang tipikal na pagiging double standards ng US sa pagpapataw ng taripa. Ngunit hindi naman dinitaya ang dahilan ng nasabing akusasyon. Pero ayon sa tagapagsalita ng China, matagal na umunong pinalalaki ng Amerikang issue ng pambansang seguridad, inaabuso ang mga hakbang sa export control at nagpapatupad ng mga papansang patakaran laban sa China. At ngayong araw, hindi pa man nagsisimula ang panibagong taripa, ay bumagsak ng ilan sa mga stocks ng China tulad ng Shenzhen Component Index na nagkaroon ng pagbaba na may 2.5%, gayon din ang Hang Seng Index ng Hong Kong na nagkaroon ng pagbaba na may 3.5%. Sa ngayon, ay wala pang detalye patungkol umano sa magiging hakbang ng China. Ito si James Galange ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat James. Sa balitang sports, 2025 Batang Pinoy Games sa Jiangsan, all systems go sa kabilang ng naranasang lindol. Ang detalye mula kay Millie Borja. Miss Millie. All systems go na para sa opening ng 2025 Batang Pinoy Games na gaganapin sa October 25 hanggang 31 sa General Santos City. Tuloy ang pagdaos ng National Multisports Event ngayong buwan sa kabila ng naranasang magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental noong Biyernes. Ayon sa Philippine Sports Commission, walang nasirang pasilidad sa General Santos City kaya hindi maaapektuhan ng isasagawang palaro. Kinumpirma rin ng PSC na naroroon si Chairman Patrick Pato Gregorio sa Davao City nang yanigin ng malakas na lindol ang rehiyon. Nagpunta siya upang bisitahin ang ginagawang sports stadium ng UP Mindanao na magsisilbing sentro hindi lamang ng universidad kundi ng mga residente at ng mga regional training center.
Matapos ang pagbisita sa Davao, agad na tumungo sa Gregorio sa Jensan upang tignan ang mga paghahanda para sa Batang Pinoy. Kabilang sa kanyang mga sinuri ang seguridad, mga pasilidad at mga detalye ng opening ceremonies. Batay sa kanyang pagdaya, handang-handa na ang lungsod sa pagdaos ng naturang palaro. Inaasahang aabot sa 21,000 ang mga atletang sasali sa kompetisyon, habang posibleng umabot sa 60,000 ang bilang ng mga bibisita kasama ang mga magulang at delegates. Kasalukuyang nakikipagtulungan ng PSC sa lokal na pamahalaan at mga ahensya gaya ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga dadalo. At yun ang mga latest update sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH-TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Millie Borja. Christmas is just around the corner. Oy, maraming salamat nga pala sa ating business correspondent, Mr. Michael is my guy. Itago mo ang dollar mo, Mr. dahil mukhang tatas pa ang palitan. Sakto, mamamaswak ng dollar sa iyo lakay. Pumasok tayo sa mga OFWs, mga balikbayan. Dahil maraming balikbayan na mag-uwi na naman ngayong Pasko. 58 pesos and 24 centavos ang palitan ng dollar. Ayon sa ating business correspondent, Mr. Michael is my guy. At yan ang kabuuan natin palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Mabalansyadong balita susunod na. Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Tama yung madelantado tumitirak na orasan, tumpak na oras. Alas 5:04.